Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng pagsapit ng takip silim. Ako si Ronnie, taga Batangas. Matagal na akong nagdi-deliver ng mga baboy sa palengke. Gamit lang ang lumang tricycle na pinagkakakitaan ko araw-araw. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Gising ng alas 3 ng madaling araw, hakot ng kargang baboy, at biyahe bago sumikat ang araw. Pero may isang delivery na hindi ko makakalimutan. Sabado ng madaling araw yon. Tinawagan ako ni Mang Rudy, isang suki kong taga-hasyenda sa kabilang baryo. Sabi niya, kailangan daw niyang magpa-deliver ng isang baboy na papatayin kinabukasan para sa malaking handaan. Medyo nagduda ako kasi alas 3 na ng umaga. Pero sabi niya, kailangan daw talagang ngayong gabi dahil aalis daw sila bukas ng umaga. Pagdating ko sa lugar, napansin kong tahimik ang paligid. Ang dating maingay na farm, parang napakatahimik. Ni isang tunog ng kuliglig, wala akong marinig. Nang pumarada ako, lumabas si Mang Rudy, bitbit ang gasera. "Ronnie, eto na. Pakiatid mo tong baboy sa may bahay ni Aling Tere, sa may kabilang baryo ha." Sabi niya habang tinuturo ang nakataling baboy sa gilid ng kulungan. Nang lumapit ako, napahinto ako saglit. Ang baboy ay kakaiba, mas malaki kaysa karaniwan. Nangingintab ang balat at namumula ang mga mata na parabang may galit. Hindi ito gaya ng ibang baboy na nag-iingay o nagpupumiglas. Tahimik lang ito, pero nakatitig sa akin. "Uy, parang may sakit to ah," sabi ko. Ngumiti lang si Mang Rudy, pero parang pilit. Ewan ko ba dyan? Medyo mailap talaga yan. Basta, ihatid mo na lang. Babayaran na lang kita ng doble." Hindi na ako nagtanong. Binuhat ko ang baboy. Mabigat at malamig ang balat. Parang hindi normal. Nang itali ko sa likod ng tricycle, naramdaman kong parang tinititigan ako ng matalim kahit nakatalikod na ako. Habang bumabiyahe ako sa madilim na daan, narinig kong humihinga ng malalim ang baboy. Minsan parang humahabol sa hinga ko. Minsan naman, parang humihinga sa tenga ko mismo. Pinilit kong huwag pansinin, pero nang mapalingon ako sa may salamin ng tricycle, nakita kong nakatingin sa akin ang baboy. Namumula ang mata at parang nakangisi. Napapreno ako. "Buwisit na hayop to," sabi ko, sabay palo gamit ang pamalo sa likod. Pero imbis na umatungal, dahang-dahang tumingala ang baboy at tumingin sa akin ng masama. At doon ko napansin, hindi lang basta hayop yun. Pagkatingin ko sa salamin, ang baboy na nasa likod ng tricycle, unti-unting tumayo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Akala ko guni-guni lang dahil madilim. Pero nang marinig ko ang langit-ngit ng tali, alam kong totoo yun. Peste, bulong ko habang binubuksan ang flashlight ko. Nang itutok ko ang ilaw, nakita kong tuwid na nakatayo ang baboy. 2 paa lang ang gamit at nakahawak pa sa gilid ng tricycle. Ang mga mata niya sobrang namumula. At ang ilong niya may tumutulong dugo. Biglang umatungal ng malalim na ungol. Hindi tunog ng baboy, kundi parang tunog ng taong nagpipigil ng galit. Nanginig ako. Pinaharurot ko ang tricycle, pero kahit anong piga ko sa throttle, parang bumibigat ang makina. Pakiramdam ko, may mabigat na nakasakay sa likod. Lumingon ako saglit
wala na sa tali ang baboy. Pero bago pa ako makareact, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Ronnie. Parang bulong na mababa, galing sa likod ko mismo. Napasigaw ako. Tumalon ako sa tricycle. Gumulong sa lupa. Nung lumingon ako, nakita kong nakatayo sa likod ng tricycle ang nilalang. Kalahating tao, kalahating baboy. Balbon ng katawan, pero mukha ng baboy na may matatalim ng ngipin. Ang mga mata niya, mata ng tao, at alam kong nakatingin yun sa akin. Naglakad ito palapit, mabagal. Bawat hakbang ay may tunog ng kuko sa simento. Hindi mo ako dapat pinalo, sabi nito sa boses na paos, habang dinidilaan ang sariling labi na puno ng dugo. Hinablot ko ang pamalo at hinampas sa kanya. Pero bago ko pa naituloy, biglang naglaho sa harap ko, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan lang ang malakas na amoy ng bulok na karne at ang tricycle kong nakaandar pa. Nang sumikat na ang araw, dinala ko pa rin ang tricycle pabalik kay Mang Rudy. Nanginginig at pawis na pawis. Pagdating ko, sarado na ang farm. Wala na ni isang tao. May isang matandang babae ang lumapit at nagsabing, "Bakit nandito ka?" Hinahanap ko lang po si Mang Rudy." "Ha? Nung nakaraan papatay si Rudy?" "Kahapon nga lang siya nilibing. Napaghihinalaan daw na kinagat siya ng baboy na alaga niya. Pero sabi nila, hindi na raw nakita yung baboy pagkatapos nun." Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang sinabi ng matanda. Kung totoo man yun, sino ang nagbigay sa akin ng baboy kagabi? Pero pinabayaan ko na dahil nang malaman ko sa ibang kapitbahay, totoong patay na nga si Mang Rudy. Kinilabutan ako ng sobra. Pero mula noon, hindi na ako nag-deliver ng baboy. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Arnel, isang butcher sa palengke ng San Rafael. Mahigit 10 taon na akong nagkakatay ng baboy, manok, baka. Lahat na yata ng klase ng karne, nakatay ko na. Sanay na ako sa sigaw ng hayop habang kinakatay ito. Sa akin, normal na lang yun. Pero isang umaga, may dumating na baboy na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Bandang 5:00 ng umaga. Maaga pa, pero puno na ng ingay ang palengke. May nag-aayos ng karne, may naguhugas ng dugo sa sahig, may mga nagtitinda ng kape sa gilid. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, lumapit si Mang Celso, suki naming supplier ng baboy. "Arnel, ito yung espesyal na baboy. Ingatan nyo to ah. Huwag nyong sasaktan hanggat hindi pa oras." Sabi niya na medyo seryoso ang muka. "Espesyal? Ano to? Baboy na imported?" Biro ko pa. Ngumiti lang si Mang Celso. "Basta, huwag mong titingnan ng matagal. Madaling magalit yan." Napakunot noo ako, pero hindi ko na pinansin. Nang i-unload na nila ang baboy sa truck, napansin kong kakaiba ito. Ang laki, halos doble sa karaniwang baboy. At ang mga mata, itim na parang walang puti. Hindi ito nagsisisigaw o nagpupumiglas. Pero habang nilalagay namin sa kulungan, ramdam kong matigas ang katawan
at mainit ang balat. Parang may lagnat. Habang nag-aalmusal kami ng mga kasamahan ko, sina Boyet at Kalbo, hindi pa rin ako mapakali. Pre, parang tao yung tingin ng baboy na yon. Sabi ko habang nakatingin sa kulungan. Huwag mo na ngang tinatakot yung sarili mo. Sagot ni Boyet. Baka gutom lang yan. Pero nang dumating na ang oras ng katayan, ibang klase ang palag ng baboy na yon. Kahit 5 kaming lalaki na may tali, hindi namin mapahiga. Ang lakas niya, parang may taglay na galit. Habang pumapalag, naririnig naming parang may mahinang ungol na hindi baboy. Parang boses ng tao na umiiyak. At nang sandaling mapatigil ako sa mga mata niya, para bang may narinig akong boses sa isip ko na bumulong. Huwag niyo akong patayin. Napatigil ako sa paghawak ng tali. Hindi ko alam kung imahinasyon lang yun o totoo. Pero bago pa ako makapagsalita, naputol ang tali at doon nagsimula ang totoong kababalaghan. Pagkaputol ng tali, nagsigawan kaming lahat. Tumilapon si Boyet sa gilid ng mesa, habang si Kalbo halos matumba sa kaba. Ang baboy, o kung baboy pa talaga yun, tumayo at tumakbo palabas ng kulungan. Puta, hawakan nyo! Sabi ni Mang Celso, pero wala nang may lakas ng loob. Bago pa namin maharang, tumalon yung hayop sa lamesang pinagtatabasan namin. Tumama ang mga paa sa bakal at doon ko nakita ang nakakakilabot na pagbabago. Unti-unting nagbago ang balat ng baboy. Yung kulay rosas, naging kulay laman ng tao. Ang balahibo, isa-isang nalalaglag. At sa harap namin, dahan-dahang nabubuo ang anyo ng isang lalaki. Nakayuko ito, nanginginig, basang-basa sa dugo. At ang mga mata, itim pa rin. Pero ngayon, malinaw na mata ng tao. Puta, ano yan? Sabi ni Kalbo habang umaatras. Yung lalaki, tumingin sa amin. Payat at parang gutom na gutom. Bakit niyo ako gustong patayin? Tanong niya sa boses na parang nangihina. Walang sumagot. Si Mang Celso lang ang lumapit, nanginginig. Hindi ka dapat nandito. Dapat tapos ka na. Biglang ngumisi ang nilalang at sa isang iglap, tumakbo ito palabas ng pamilihan. Sobrang bilis. May naiwan lang itong bakas ng dugo at amoy ng bulok na karne. Tumakbo kami palabas, pero pagdating namin sa labasan ng palengke, wala na siya. Ang mga pulis na dumating kinabukasan, hindi makapaniwala sa kwento namin. Ayon kay Mang Celso, matagal na raw patay ang lalaking yun. Isang taga-baryo na nawalan ng baboyan. 5 taon na ang nakalipas. Sabi ng mga matatanda, sinumpa raw ito dahil mahilig pumatay ng baboy. Kaya ipinaglihi sa kanya ang espiritu ng mga hayop na pinapatay niya. Pagkatapos nun, medyo kinabahan na ako magkatay ng baboy. Pero lumipas ang ilang mga araw at linggo, hindi ko na ulit naranasan yun. Sa ngayon, butcher pa rin naman ako, Sir Dave. Hanggang dito na lang po. Salamat at sana mapili ang kwento ko. Ako si Josie. Nakatira kami ng pamilya ko
sa isang maliit na baryo sa San Ildefonso. Simpleng pamumuhay lang kami. Si Mister nagtatrabaho sa construction. Ako naman, tindera sa sari-sari store. May 2 kaming anak at kahit hirap sa buhay, lagi naming sinisiguradong masaya ang mga okasyon sa bahay. Noong kaarawan ng panganay kong si Ryan, dumating ang kapatid ni Mister na si Kuya Wesley. Galing daw siya sa bayan ng Taal at may dala siyang regalo. Isang batang baboy na pwede na raw naming litsunin sa birthday. "Masarap to, Josie. Bata pa yan. Malambot ang laman," sabi ni Kuya Wesley habang ibinababa ang baboy sa kulungan. "Salamat, Kuya," sagot ko, tuwang-tuwa dahil malaking tipid yon para sa handaan. Tahimik lang ang baboy, maliit at maputi. Pero napansin ng anak kong si Ryan, nakakaiba ito. "Ma, bakit parang nakatingin tong baboy? Para siyang may galit," sabi ng bata. Pinagalitan ko pa siya. "Ano ka ba, Ryan? Hayop yan. Huwag kung ano-anong iniisip mo." Kinagabihan, bago ang birthday, napansin kong hindi kumakain ng baboy. Nakaupo lang ito sa loob ng kulungan, nakatingin sa amin. Kapag lalapitan mo, umiingit ng mahina. Hindi kagaya ng ibang baboy na maingay, parang may gustong sabihin. Kinabukasan, araw ng handaan. Sinimulan na ni Mister at ng mga kumpare niya ang pagpatay. Pero pagdating nila sa kulungan, wala na ang baboy. Bukas ang pinto at may bakas ng putik na parang paa ng tao na paalis sa bakuran. "Baka nakatakas lang," sabi ni Mister, halatang iritado. Hinanap nila sa paligid, sa likod ng bahay, sa palayan, pero wala. Hanggang gabi, hindi na namin nakikita. Akala namin tapos na ang lahat. Pero pagkatapos nun, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing 11:00 ng gabi, may maririnig kaming kaluskos sa likod ng bahay. May nakakalat na mga dugo, tapos may humahaplos sa mga pader. Minsan, may naglalakad sa bubong, mabagal at humihinga ng malalim. Isang gabi, habang natutulog kami, umiyak si Ryan. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakita kong nakabukas ang bintana at may marka ng kuko sa dingding na parang pinilit buksan mula sa labas. "Ma, may baboy sa labas. Nakatayo. Nakatingin sa akin," nanginginig niyang sabi. Pagdungaw ko sa bintana, may itim na anino sa ilalim ng puno ng mangga. Mataba, pero matangkad. At sa sandaling tamaan ito ng liwanag, mata ng baboy ang nakita ko, pero katawan ng tao. Sumigaw ako. Tumakbo si Mister, pero paglabas niya, wala na. Kinabukasan, pumunta kami sa albularyo, si Mang Enzo, kilalang manggagamot sa kabilang baryo. Paglapit pa lang namin, may sinabi na agad siya. "Hindi yan karaniwang hayop. Nilalang yan ng gabi. Ang ibinigay sa inyo ay aswang na nag-aanyong baboy. Pinagkaloob yan sa inyo para pumasok sa bahay nyo." Pinabalik niya kami sa bahay at pinahira ng langis ang bawat sulok. Nagdasal siya ng orasyon habang sinusunog ang dahon ng kamangyan. Sa gitna ng ritual, malakas na hangin ang dumaan. Halos mabasag ang mga bintana. Mula sa labas, may maririnig na malalim na iyak ng baboy, pero halatang boses ng tao. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumigil ang hangin. Sabi ng Mang Enzo, "Umalis na.
Pero huwag kayong kukuha ng kung ano-anong mga regalo sa gabi. Lalo na kung may kasamang hayop. Mula nun, hindi na namin nakita o narinig ang nilalang na yon. Nang tawagan namin ang kapatid ni Mister, ang sabi niya, binenta lang daw sa kanya yung baboy at hindi niya alam na ibang nilalang pala yon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po.